Sa Baryo Pag-asa, kung saan ang hangin ay amoy putik at bagong sibol na palay, naninirahan si Solomon. Isang payat na magsasakang ang balat ay pinaitim ng araw at ang mga palad ay magaspang na parang pinatuyong dahon ng niyog. Wala siyang ari-arian kundi ang maliit na lupang minana sa kanyang ama at ang lumang kalabaw na si Berto na kasing hirap din niya ang kapalaran. Mula pa pagkabata, sanay na si Solomon sa gutom. Hindi iyon yung gutom na kayang punan ng isang mangkok ng kanin. Ito yung gutom na tila nakabaon sa buto. Ang gutom na kasama sa bawat paggising at bawat pag-idlip. Madalas, isang beses lang siyang kumain sa maghapon at kung minsan, sabaw na may asin lamang ang kanyang hapunan. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman tumigil si Solomon sa pag-aararo. Kapag tumigil ako, madalas niyang bulong sa sarili, lalo akong magugutom. Isang umaga ng Mayo, sumikat ang araw na tila galit sa buong baryo. Wala pang 6:00 ay nanunuot na ang init sa lupa. Ang palayan ay kumikislap sa liwanag, ngunit sa likod ng gandang iyon ay ang mabigat na pangakong pagod. Nasa gitna ng bukid si Solomon, hawak ang araro habang dahan-dahang hinihila ni Berto ang kalabaw. Mabagal ang kanilang galaw, kapwa sila ng hihina. Punas siya ng punas ng pawis sa noo gamit ang kupas na panyo. "Konti na lang, Berto," mahina niyang sabi. "Kailangan natin to." Ngunit ang totoo, wala na siyang lakas. Kagabi, kalahating kamote lang ang kanyang kinain. Wala nang bigas sa kanyang baul. Wala na ring mapagkakautangan sa baryo. Halos lahat ay may sarili ring problema. Humakbang pa siya. 1, 2, 3. Biglang umikot ang kanyang paningin. Naging malabo ang palayan. Ang berdeng kulay ay parang natunaw at nagsanib sa puting liwanag ng araw. Napahawak siya sa araro, pilit pinatatag ang sarili. Hindi pa pwede," bulong niya. Ngunit huli na, bumigay ang kanyang tuhod. Bagsak. Sumubsob si Solomon sa putikan, walang malay, habang si Berto ay napahinto at napalingon sa amo, waring nagtataka kung bakit bigla itong tumahimik. Hindi alam ni Solomon kung gaano katagal siyang nakahiga roon. Sa kanyang panaginip, o baka bangungot, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa dilim. Walang tunog, walang hangin, tanging bigat ng gutom ang bumabalot sa kanya. Hanggang sa may narinig siyang kakaiba, mahihinang yabag. Hindi iyon tunog ng tao, parang maliliit na paa na tumatakbo sa tuyong damo. Dahan-dahang nagliwanag ang paligid, at sa pagitan ng kanyang malabong paningin, may mga mumunting anyong gumagalaw sa gilid ng palayan. 3 sila. Maliit, kasing laki lamang ng isang dangkal, nakatayo sa ibabaw ng pilapil, at nakatingin sa kanya. Buhay pa ba siya? Ang boses ay manipis ngunit malinaw. Mahina ang hininga, sagot ng isa pa. Kaawa-awa naman ang tao. Unti-unting bumalik ang malay ni Solomon. Mabigat ang kanyang talukap, ngunit pilit niya itong iminulat. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay 3 nilalang na hindi niya akalaing makikita sa kanyang buong buhay. Mga duwende. Ang isa ay may suot na pulang damit na tila hinabi sa pinong dahon. Ang isa naman ay kulay berde ang balabal, at ang pangatlo, ang mukhang pinakamatanda, ay nakasuot ng kupas na kayumangging kasuotan at may hawak na maliit na baston. Napasinghap si Solomon. Anong? Naputol ang kanyang salita nang biglang kumulo ang kanyang sikmura. Gutom. Mas matindi kaysa kanina. Napapikit siya sa sakit. Lumapit ang pinakamatandang duwende. "Huwag kang matakot, Solomon," sabi nito sa tinig na banayad ngunit may bigat. "Matagal ka na naming pinagmamasdan." Napatitig si Solomon, hirap pa ring igalaw ang katawan. "Ako ba'y nananaginip?" Paus niyang tanong.
Ngumiti ang duwende. Kung panaginip ito, sabi nito, matagal ka nang hindi magigising. Tumahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin sa palayan ng maririnig. Dahan-dahang umupo ang matandang duwende sa tabi ng kanyang ulo. Nagutom ka na naman, bulong nito. Hindi na napigilan ni Solomon ang mapaluha. Isang patak. 2. Oo, mahina niyang sagot. Pero kailangan kong magtrabaho. Wala akong ibang aasahan. Nagkatinginan ang tatlong duwende. At sa sandaling iyon, may kakaibang lungkot na dumaan sa kanilang maliliit na mukha. Maraming tao ang dumaraan dito, sabi ng duwendeng nakaberde. Pero ikaw lang ang hindi tumigil kahit halos bumigay na ang katawan mo. Tumango ang matanda. Hindi ka sakim, hindi ka tamad, hindi ka rin masama ang puso. Lumunok si Solomon, hindi alam kung matatakot o aasa. Titulungan niyo ba ako? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Sandaling nanahimik ang matandang duwende. Pagkatapos, marahang ngumiti ito. At doon magsisimula ang pagbabago ng iyong kapalaran, Solomon ng Baryo Pag-asa. Biglang umihip ang malamig na hangin sa gitna ng mainit na tanghali. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Solomon ng kakaibang pag-asa. Dahan-dahang namulat si Solomon sa malamig na haplos ng hangin na tila hindi bagay sa tindi ng sikat ng araw sa ibabaw ng palayan. Kanina lamang ay halos hindi na siya makahinga sa init at gutom, ngunit ngayon may kakaibang ginhawang gumagapang sa kanyang dibdib. Nanatili pa rin sa kanyang harapan ang tatlong duwende. Hindi sila naglaho. Hindi rin siya nagising sa sariling kubo. Ibig sabihin, totoo ang lahat. Napasinghap si Solomon at pilit na bumangon, ngunit agad siyang napangiwi. Nangihina pa rin ang kanyang katawan. Huwag kang magmadali, mahinahong sabi ng matandang duwende. Hindi pa lubusang bumabalik ang lakas mo. Lumunok si Solomon. Ang kanyang sikmura ay muling kumulo. Malakas, mahaba at nakakahiya. Parang narinig ng buong palayan. Napayuko siya sa hiya. Patawad, bulong niya. Ngunit sa halip na pagtawanan siya, naglabas ng munting supot ang duwendeng nakaberde. Kasing liit lamang iyon ng kamao ng bata at yari sa tila pinatuyong dahon. Ibinigay iyon sa kanya. Buksan mo, sabi nito. Nag-alinlangan si Solomon, ngunit dahil sa matinding gutom, agad niyang sinunod. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may 3 pirasong puting-puting kanin at isang maliit na hiwa ng inihaw na isda. Hindi iyon marami. Ngunit sa amoy pa lamang, napaluha si Solomon. Ilang araw na siyang hindi nakakatikim ng ganitong pagkain. Para sa iyo? Sabi ng duwendeng nakapula. Kumain ka muna. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis ngunit may paggalang niyang isinubo ang kanin. Sa unang subo pa lamang, tila may init na kumalat sa kanyang katawan. Hindi iyon basta kabusugan. May kakaibang lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang mga kalamnan. Napapikit siya habang ngumunguya. Para siyang batang muling pinakain matapos ang mahabang gutom. Ilang sandali lang ay naubos niya ang laman ng supot. Napahinga siya ng malalim. Salamat, paos, ngunit taos niyang sabi. Nagkatinginan ang 3 duwende. At saka ngumiti ang matanda. Hindi lang iyan ang ibibigay namin sa iyo, Solomon. Napakunot ang noo ng magsasaka. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumayo ang matandang duwende at dahan-dahang lumakad papunta sa gilid ng pilapil. Itinukod nito ang maliit na baston sa lupa. Tuk. Sa sandaling dumikit ang baston sa putik. Bahagyang umuga ang lupa. Napaatras si Solomon. Ano? Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, may kakaibang nangyari sa kanyang harapan. Ang lupang kanina'y tuyot at bitak-bitak ay unti-unting kumintab.
Parang may manipis na hamog na bumalot dito. Unti-unting tumayo ang maliliit na sibol ng palay mula sa lupa. Mas mabilis kaysa sa normal na pagtubo. Isang hilera, 2, 3. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang bahaging iyon ng palayan ay naging mas luntian kaysa sa natitirang bahagi ng bukid. Napanganga si Solomon. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ito, bulong niya. Hindi ito posible. Lumapit ang matandang duwende sa kanya. Ang lupa mo ay mabuti, sabi nito. Ang puso mo rin. Tumitig si Solomon. Pero mahina ang iyong katawan at kapalaran, dugtong ng duwende. Kaya narito kami. Napalunok ang magsasaka. Tutulungan niyo po ba akong umunlad? Muling nagkatinginan ang tatlong duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, may seryoso anyo sa kanilang mga muka. Tutulungan ka namin, sabi ng matanda. Ngunit may kapalit ang bawat biyaya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Solomon. Kapalit? Tumango ang duwende. Hindi namin hinihingi ang ginto, hindi rin ang lupa mo. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Solomon. Kung ganon po, ano ang nais ninyo? Sandaling tumahimik ang paligid. Humuni ang hangin sa ibabaw ng palayan. At saka, marahang nagsalita ang matandang duwende. Kapag dumating ang araw na hihingin namin ang iyong tulong, hindi ka maaaring tumanggi. Napatitig si Solomon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang bigat ang pangungusap na iyon. Para bang may lihim na nakatago sa likod nito. Gayunman, naalala niya ang gutom. Ang walang laman na baul. Ang mga gabing halos hindi siya makatulog sa panghihina. Mariin siyang lumunok. At kung pumayag ako? Ngumiti ang matandang duwende. Isang ngiting hindi niya lubos mabasa kung mabuti ba o mapanganib. Magbabago ang iyong kapalaran. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, dahan-dahang tumango si Solomon. Pumapayag ako. Sa mismong sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin sa buong palayan. At sa malayo, may kung anong gumalaw sa pagitan ng mga pilapil, isang aninong tila nagmamasid. Ngunit hindi iyon napansin ni Solomon. Hindi pa tuluyang lumulubog ang araw nang maghiwa-hiwalay ang tatlong duwende sa harapan ni Solomon. Ngunit bago sila tuluyang maglaho sa pagitan ng mga damo, muling nagsalita ang matandang duwende. Bukas ng madaling araw, mahinahon nitong bilin, bumalik ka rito sa gitna ng iyong palayan. May ipapakita kami sa iyo. At parang usok na tinangay ng hangin. Naglaho sila. Napatingin si Solomon sa paligid, nananatiling nakaluhod sa putik. Tahimik ang palayan at kung hindi dahil sa lunti ang bahaging tumubo sa harap niya, iisipin niyang nanaginip lamang siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nanginginig sa gutom. May lakas ang kanyang katawan. Hindi man ganap, ngunit sapat upang makauwi siya nang hindi pa suray-suray. Napatingin siya sa langit. Salamat, bulong niya kahit hindi niya tiyak kung kanino. Kinagabihan, bihirang nakatulog si Solomon. Sa kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, nakahiga siya sa banig ngunit gising ang isip. Paulit-ulit niyang inalala ang mga nangyari. Mga duwende. Mahiwagang pagtubo ng palay. At ang pangako na kanyang binitiwan. May kapalit ang bawat biyaya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib tuwing naaalala niya yon. Ngunit sa kabila ng kaba, mas malakas ang pag-asa. Kung uunlad ang bukid, bulong niya sa dilim. Baka hindi na ako muling magutom. Sa wakas, siya'y nakatulog. Bago pa sumikat ang araw,
gising na si Solomon. Malamig ang hangin at manipis ang hamog na nakalatag sa palayan. Agad niyang kinuha ang kanyang sombrerong buri at naglakad patungo sa gitna ng bukid. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon at mahinang lagaslas ng hangin ang maririnig. Huminto siya sa mismong lugar kung saan siya bumagsak kahapon. "Mga kaibigan?" Mahina niyang tawag, medyo nahihiya pa. Walang sumagot. Kumunot ang noo ni Solomon. "Mga duwende?" Ulit niya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, may marahang kaluskos sa paanan ng pilapil. Napalingon siya. Isa-isa sumulpot mula sa damuhan ng 3 duwende na tila kanina pa naghihintay. "Maaga kang dumating," sabi ng duwendeng nakapula. "Sinunod ko po ang bilin ninyo," sagot ni Solomon. Tumango ang matandang duwende. "Magaling." Lumapit ito sa gitna ng palayan at itinukod muli ang maliit na baston sa lupa. Tuk! Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang bahagyang umuga ang lupa, biglang lumubog ang isang maliit na bahagi ng putikan sa harap ni Solomon. Napaatras siya. "Ano po yan?" Unti-unting bumuka ang lupa, parang may lihim na bungangang nagbubunyag sa ilalim ng palayan. Lumitaw ang isang bilog na hukay na may makintab na gilid na tila hindi likha ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. "May butas sa lupa." Lumapit ang matandang duwende sa gilid nito. "Ito ang lihim ng iyong bukirin," sabi nito. Napalunok si Solomon. "Ano pong meron dyan?" Tumingala sa kanya ang duwende. "At ikaw ang nakatakdang magbukas nito." Parang biglang nanlamig ang batok ni Solomon. "Ako po," tumango ang duwende. "Pero makinig kang mabuti." Seryoso nitong dugtong. "Hindi lahat ng biyaya ay madaling dalhin." Lalong kumabog ang dibdib ni Solomon. Dahan-dahan siyang lumapit sa hukay. Mula sa loob nito, may mahinang liwanag na kumikislap, parang gintong alikabok na umiikot sa kailaliman. At kasabay nito, may malamig na hangin na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Hindi iyon normal na lamig. Parang may kasamang bulong. Napakunot ang noo ni Solomon. "May naririnig ako." Nagkatinginan ang 3 duwende. "Normal iyan," sabi ng nakaberde. "Tinatawag ka na ng lupa." Napalunok siya. Unti-unti, inabot niya ang gilid ng hukay at sumilip sa loob. Sa kailaliman, may nakabaong isang maliit na sisidlang tila yari sa lumang ginto, kalahating nakalubog sa lupa. At habang nakatitig siya roon, biglang may bumulong sa kanyang tainga. Mahina, paos, halos hindi marinig. "Solomon," nanigas siya. Dahan-dahan siyang napalingon sa mga duwende. "Narinig niyo po ba iyon?" Tahimik ang 3 at ang matandang duwende ay dahan-dahang ngumiti. "Oo," sabi nito. Nagsisimula na itong magising. Biglang mas lumamig ang hangin sa palayan at sa kaibuturan ng lupa, may kung anong gumalaw. Nanatiling nakayuko si Solomon sa gilid ng mahiwagang hukay habang ang malamig na hangin mula sa kailaliman ay patuloy na dumadampi sa kanyang mukha. Hindi iyon ordinaryong lamig, may kakaibang bigat, parang may kasamang buntong hininga ng matagal nang natutulog na lihim. Sa ibaba, patuloy na kumikislap ang maliit na sisidlang tila yari sa lumang ginto. "Ako po ba ang kukuha niyan?" Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Solomon. Tumango ang matandang duwende. "Panahon na." Napahigpit ang hawak ni Solomon sa gilid ng hukay. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi lamang sa takot, kundi sa kung anong hindi niya maipaliwanag na pakiramdam. Parang may humihila sa kanya pababa. Huminga siya ng malalim, para sa kinabukasan, para sa bukid,
para hindi na muling magutom. Dahan-dahan siyang lumusong sa hukay. Mas malamig sa loob kaysa sa inaasahan niya. Ang lupa ay mamasa-masa at makinis. Tila matagal nang hindi naaabala. Habang pababa siya, lalong lumilinaw ang ginintuang sisidlan sa kanyang paningin. Hindi ito malaki, kasing laki lamang ng 2 kamao na pinagtabi. Ngunit kakaiba ang anyo nito. May mga ukit sa gilid na hindi niya mabasa. Paikot-ikot na simbolo na tila gumagalaw kapag natatamaan ng liwanag. Napalunok si Solomon. Ang bigat ng pakiramdam. Bulong niya. Paglapit niya, mas lumamig ang hangin. At muli, may bumulong. Mas malinaw na ngayon. Hawakan mo. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Hindi iyon galing sa mga duwende. Galing iyon sa sisidlan. Napatras siya ng kaunti. Sa itaas ng hukay, nagsalita ang matandang duwende. Huwag kang matakot. Kilalanin ka lamang ng biyaya. Mariing napapikit si Solomon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang sisidlan. Pagdampi pa lamang ng kanyang mga daliri sa malamig na ginto. Biglang, umilaw ang buong hukay. Napasinghap siya. Isang malakas na pintig ang dumaloy mula sa sisidlan papunta sa kanyang kamay, parang tibok ng puso na matagal nang natutulog. Napahawak siya sa pulso. Ngunit hindi niya binitiwan. Sa halip, mas humigpit ang kanyang hawak. Unti-unti, binuhat niya ang sisidlan mula sa lupa. At sa mismong sandaling tuluyan itong naiangat. Biglang tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. At saka, isang malalim na buntong hininga ang umaling-aungaw mula sa kailaliman ng lupa. Para bang may matagal nang nakatali, na bahagyang nakaluwag. Nanlamig ang batok ni Solomon. Ano po yon? Nanginginig niyang tanong habang umaakyat pabalik. Ngunit nang makaahon siya sa hukay, tahimik lamang ang 3 duwende. Nakatitig sila sa sisidlan sa kanyang kamay. May kakaibang seryosong anyo sa kanilang mga mukha. Lumapit ang matandang duwende. Buksan mo. Napasinghap si Solomon. Ngayon po, tumango ang duwende. Wala na siyang nagawa. Dahan-dahan niyang inikot ang maliit na takip ng sisidlan. Krrrk! Sa pag-angat ng takip, isang manipis na sinag ng ginintuang liwanag ang sumingaw palabas. Kasabay nito, may malambing ngunit matandang tinig na umalingaw-ngaw mula sa loob. Sa wakas, naniga si Solomon. Unti-unti niyang sinilip ang laman. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng sisidlan ay wala palang ginto. Wala ring alahas, kundi isang maliit na butil. Mukhang ordinaryong binhi. Ngunit kumikislap ito na parang may sariling bituin sa loob. Ano po ito? Bulong ni Solomon. Ngumiti ng bahagya ang matandang duwende. Iyan, sabi nito, ang binhi ng kasaganaan. Napatitig si Solomon. Kapag itinanim mo yan sa puso ng iyong bukirin, dugtong ng duwende, magbabago ang kapalaran ng baryo Pag-asa. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Solomon. Ngunit bago pa siya tuluyang makangiti, muling nagsalita ang matandang duwende. Mas mabigat ang tinig nito ngayon. Ngunit tandaan mo, unti-unting nawala ang ngiti ni Solomon. Kapag nagising ang biyaya, humuni ang malamig na hangin sa palayan. May magigising ding iba. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon. Sa malayo, sa dulo ng palayan, may aninong dumaan sa pagitan ng mga tanim. Mabilis, tahimik, nagmamasid. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang himala, nakaramdam si Solomon ng tunay na pangamba.
Hindi agad nakapagsalita si Solomon matapos marinig ang babala ng matandang duwende. Nakatitig lamang siya sa maliit na butil na kumikislap sa kanyang palad. Ang binhi ng kasaganaan. Napakaliit nito. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang may pasan siyang buong kaban ng ani. May magigising ding iba. Mahina niyang ulit, tila sinusukat ang bigat ng mga salita. Tumango ang matandang duwende. Ganyan ang batas ng lupa, sabi nito. Kapag may biyayang umuusbong, may inggit ding sumusunod. Napalingon si Solomon sa dulo ng palayan kung saan niya nakita ang mabilis na aninong dumaan kanina. Tahimik na muli roon. Walang gumagalaw, ngunit hindi na mapakali ang kanyang puso. Kung ganoon po, itutuloy ko pa ba? Maingat niyang tanong. Sandaling nagkatinginan ang tatlong duwende. Pagkatapos ay marahang ngumiti ang matanda. Hindi ka namin pipilitin, Solomon, sabi nito. Ang kapalaran ay pinipili, hindi ipinipilit. Napahigpit ang hawak ni Solomon sa sisidlan. Pumasok sa isip niya ang mga gabing walang laman ng kanyang sikmura. Ang mga araw na halos hindi makatayo si Berto sa pagod. Ang kanyang kubong halos tangay ng hangin kapag may bagyo. Mariin siyang lumunok. Itatanim ko po, matatag niyang sabi. Sa unang pagkakataon, lumiwanag ang muka ng tatlong duwende. Magaling, bulong ng nakaberte. Tinuro ng matandang duwende ang gitna ng palayan. Ang bahagi ng lupa na pinakatuyo at halos hindi na tinutubuan. Diyan, sabi nito, sa pusod ng iyong bukid. Napakunot ang noo ni Solomon. Pero po, iyan ang pinakamatigas na bahagi ng lupa ko. Ngumiti ang duwende. Mas matigas ang lupa, mas malalim ang ugat ng himala. Napahinga si Solomon ng malalim. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang tsinelas at lumusong sa putikan. Kinuha niya ang kanyang maliit na pala na nakasandal sa pilapil at nagsimulang maghukay. Isaiah, 2, 3. Mabigat ang lupa. Makunat. Parang ayaw magpaubaya. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ng katawan ni Solomon. Mas may lakas siya. Mas may sigla. Parang may banayad na init na gumagabay sa kanyang mga galaw. Hindi nagtagal, nakahukay siya ng maliit ngunit sapat na lalim. Napahinto siya at tumingin sa tatlong duwende. Handa na po. Tumango ang matandang duwende. Ilagay mo ang binhi. Dahan-dahang inilapit ni Solomon ang kanyang kamay sa hukay. Saglit siyang nag-alinlangan. Kapag itinanim ko po ito, talagang magbabago ang lahat? Tumingin sa kanya ang matanda, diretso sa mga mata. Oo, sabi nito. Hindi lang ang lupa. Muling kumabog ang dibdib ni Solomon. Ngunit hindi na siya umatras. Marahan niyang inilapag ang kumikislap na butil sa loob ng hukay. Sa sandaling dumikit ito sa lupa, biglang uminit ang paligid. Napaatras si Solomon. Unti-unting gumalaw ang lupa. Parang humihinga. Anong pa? Bago pa niya matapos ang salita, biglang bumaon ang binhi sa ilalim ng lupa ng kusa. At kasunod nito, umuga ang buong palayan. Malakas, malalim. Parang may higanting gumising sa ilalim ng lupa. Solomon! Sigaw ng nakapulang duwende. Napaatras siya ng tuluyan. Sa mismong lugar na pinagbaunan niya, unti-unting sumibol ang isang manipis na usbong. Ngunit hindi ito ordinaryong palay. Ang dahon nito ay may bahagyang gintong kinang. At habang tumatagal, mabilis itong tumangkad. Isang dangkal, 2, 3. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Diyos ko! Ngunit kasabay ng pag-usbong ng mahiwagang halaman, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa dulo ng palayan. Mas malakas kaysa kanina, mas mabigat.
Unti-unting nanahimik ang tatlong duwende. Nawala ang kanilang mga ngiti. Dahan-dahang napalingon ang matandang duwende sa malayo. At dumating na nga, mahina nitong sabi. Ang lamig ang batok ni Solomon. Ano po ang dumating? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang dulo ng palayan. Dahan-dahang napalingon si Solomon. At doon, sa pagitan ng mga tanim, may nakatayong maitim na anyo ng tao. Payat, mahaba ang mga braso, at ang mga mata, kumikislap sa dilim kahit tirik ang araw. Hindi iyon tao. Unti-unting napaatras si Solomon. Di duwende rin po ba siya? Mahina ngunit mabigat ang sagot ng matandang duwende. Hindi. Humuni ang malamig na hangin. At hindi siya naparito para tumulong. Unti-unting ngumiti ang maitim na nilalang sa malayo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Solomon na ang biyayang kanyang tinanim ay maaaring may kapalit na mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. Nanigas si Solomon sa kinatatayuan. Ang maitim na nilalang sa dulo ng palayan ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Parang may malamig na kamay na unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa pala. Ano po siya? Mahina niyang tanong. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Tahimik ang tatlong duwende sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang duwende. Mabigat ang tinig. Isa siyang bantay. Napakunot ang noo ni Solomon. Bantay. Ng ano? Ng mga biyayang hindi basta ibinibigay. Sagot ng duwende. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Solomon. Sa malayo, bahagyang gumalaw ang maitim na nilalang. Humakbang ito ng dahan-dahan sa pilapil, tila sinusukat ang pagitan nila. Hindi ito nagmamadali. Parang sigurado sa sarili. Napaatras si Solomon. Lalapit po ba siya? Tumango ang matandang duwende. Oo, dahil nagising mo ang binhi. Unti-unting nagdilim ang paligid kahit mataas pa ang araw. Ang hangin sa palayan ay naging malamig at mabigat, parang may paparating na bagyo. Ang mahiwagang halamang sumibol mula sa lupa ay patuloy na kumikinang sa likod ni Solomon. At tila iyon ang tinititigan ng nilalang. Hindi siya, kundi ang binhi. Makinig ka ng mabuti, Solomon. Mabilis ngunit mahinahong sabi ng matandang duwende. Hindi kanya kayang saktan hanggat hindi ka sumusuko. Napalunok si Solomon. Ano po ang gagawin ko? Lumapit ang duwendeng nakaberde at may iniabot na maliit na piraso ng ugat na nakatali sa pulang sinulid. Ilagay mo ito sa iyong bulsa, sabi nito. Sumunod si Solomon agad. Pagkadikit ng ugat sa kanyang balat, biglang may banayad na init na kumalat sa kanyang dibdib. Parang may panangga. Proteksyon niyan, paliwanag ng nakapulang duwende. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay manggagaling sa tapang mo. Napahinga ng malalim si Solomon. Sa harap niya, patuloy na lumalapit ang bantay. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Payat na payat. Halos dikit sa buto ang balat. Mahahaba ang daliri. Parang ugat ng patay na puno. At ang mga mata, hindi kumukurap. Solomon! Bulong ng nilalang. Paos ang tinig. Nanlamig ang buong katawan niya. Kilala niya ako, pabulong niyang sabi. Ramdam niya ang may-ari ng binhi. Sagot ng matandang duwende. Humakbang pa ang bantay. Seya, 2, 3. Huminto ito ilang dipa ang layo kay Solomon. Tahimik ang buong palayan. Maging ang hangin ay tila natigil. Pagkatapos, ngumiti ang nilalang. Hindi iyon ngiti ng tao. Hindi pa sa iyo ang biyayang iyan. Paus nitong sabi.
Napahigpit ang hawak ni Solomon sa pala. Akin ang lupa. Nanginginig, ngunit pilit na matapang niyang sagot. At itinanim ko ang binhi. Saglit na nanahimik ang bantay. Pagkatapos ay bahagyang tumagilid ang ulo nito. Para bang sinusuri siya. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa isang iglap, nawala ang nilalang. Napasinghap si Solomon. Nasaan siya? Tahimik ang paligid. Pagkatapos, mula sa likuran niya, mahina ka pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang napalingon. Ngunit bago pa siya makaiwas, biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tagiliran. Napaatras siya, muntik matumba. Solomon! Sigaw ng nakapulang duwende. Mariing napapikit si Solomon at itinaas ang pala. Handa, kahit nanginginig. Ngunit, sa sumunod na sandali, tumahimik ang hangin. Nawala ang lamig. At nang magmulat siya, wala na ang bantay. Para itong naglaho na parang usok. Matagal na walang nagsalita. Tanging hingal ni Solomon ang maririnig. Umalis na ba siya? Paos niyang tanong. Dahan-dahang tumango ang matandang duwende. Sa ngayon, napaupo si Solomon sa pilapil, nanginginig pa ang tuhod. Ano po ang ibig sabihin noon? Lumapit ang matanda at tumingin sa mahiwagang halamang patuloy na kumikislap. Sinusubukan ka niya, sabi nito. Susubukan? Oo, dugtong ng duwende. Dahil mula ngayon, Solomon, humuni ang hangin sa ibabaw ng palayan. Ikaw na ang bantay ng biyaya. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang himala, naunawaan niya. Hindi lang pala pagpapala ang kanyang tinanggap, kundi isa tungkuling maaaring magbago sa kapalaran ng buong baryo. Matagal na nakaupo si Solomon sa pilapil, nakatitig sa mahiwagang halamang may gintong kinang. Ang mga salita ng matandang duwende ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ikaw na ang bantay ng biyaya. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na siya, isang hamak at gutom na magsasaka, ay bibigyan ng ganitong tungkulin. Handa ka na ba, Solomon? Marahang tanong ng matandang duwende. Napalingon siya. Kung tatanungin po ninyo ako, hindi ko po alam. Tapat niyang sagot. Bahagyang ngumiti ang duwende. Magandang sagot. Ang tunay na handa ay iyong marunong umamin na may takot. Napayuko si Solomon. Takot nga ang nararamdaman niya. Hindi dahil sa sarili niyang kapalaran, kundi dahil sa baryo Pag-asa. Kung may mangyaring masama sa mahiwagang binhi, baka mawala rin ang pag-asang kakarampot pa lamang na sumisibol sa kanilang lupa. Huminga siya ng malalim. Anong gagawin ko po bilang bantay? Tumingin ang matandang duwende sa kalangitan, na ngayon ay bahagyang nagdidilim kahit hindi pa dapit hapon. Maghintay. Napakunot ang noo ni Solomon. Maghintay po. Tumango ang duwende. Kapag may biyayang umuusbong, laging may sumusubok na umagaw. Hindi kanya titigilan. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon. Yung nilalang kanina? Oh, sabay-sabay na sagot ng tatlong duwende. Hindi nagtagal, nagpaalam muna ang mga duwende. Babalik kami kapag kinakailangan, sabi ng matanda bago sila muling naglaho sa damuhan. At muli, nag-isa si Solomon sa gitna ng palayan. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito ang tahimik na bukid na nakasanayan niya. May kung anong nagmamasid. Hindi niya makita. Ngunit ramdam niya. Kinagabihan, hindi umuwi si Solomon sa kanyang kubo. Sa halip, gumawa siya ng maliit na silungan malapit sa mahiwagang halaman. Pinagtagpi-tagpi niya ang lumang trapal at ilang kawayan upang may masilungan. Habang ginagawa niya iyon,
paulit-ulit niyang hinihipo ang maliit na ugat na ibinigay ng duwende sa kanyang bulsa. Mainit pa rin ito. Parang may buhay. "Berto," mahina niyang sabi sa kalabaw na nagpapahinga sa tabi. "Mukhang hindi na magiging normal ang mga araw natin." Tahimik na uminguso ang kalabaw, parang nakakaunawa. Unti-unting lumalim ang gabi. Isa-isang nagsilabasan ang mga kuliglig. At sa gitna ng palayan, ang gintong halaman ay mahinang kumikislap, parang ilaw na gabay sa dilim. Ngunit kasabay nito, may kung anong nagbago sa hangin. Napakunot ang noo ni Solomon. May naamoy siya. Hindi iyon amoy putik. Hindi rin damo. Amoy lumang lupa na matagal nang hindi naarawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Napahigpit ang hawak niya sa itak na nakasabit sa kanyang baywang. "Alam kong nandyan ka." Malakas ngunit nanginginig niyang sabi sa dilim. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, may mahinang tawa. Mahaba. Pause. Galing sa likod ng palayan. Nanlamig ang batok ni Solomon. Dahan-dahan siyang napalingon. Sa pagitan ng mga tanim, may gumagalaw. Hindi isa, kundi marami. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang siya mag-isa. Bulong niya. Unti-unting lumitaw ang mga anyo sa dilim. Mga aninong payat. Mahahaba ang mga braso. At ang mga mata kumikislap sa gabi. Mula sa gitna ng mga ito, lumabas ang pamilyar na nilalang. Ang bantay na nakita niya kanina. Ngunit ngayon, mas malinaw ang ngiti nito. "Sinabi ko na sa'yo," paos nitong bulong. Humigpit ang hawak ni Solomon sa itak. "Ano ang gusto mo?" sigaw niya. Huminto ang nilalang ilang hakbang ang layo. Tumingin ito sa kumikislap na halaman. Pagkatapos ay muling tumitig kay Solomon. "Ang hindi pa sa'yo." Biglang lumakas ang hangin. Nagsayawan ang mga dahon ng palay. At sabay-sabay, humakbang pasulong ang mga anino. "Solomon!" Umalingaw-ngaw ang boses ng matandang duwende mula sa kung saan. Biglang uminit ang ugat sa bulsa ni Solomon. Napapikit siya. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon bilang bantay, inihanda niya ang sarili. "Hindi ninyo ito makukuha," mariin niyang sabi. Sa dilim, lalong lumawak ang ngiti ng nilalang. At doon nagsisimula ang tunay na pagsubok. Humugong ang hangin sa buong palayan. Ang mga dahon ng palay ay nagsayawan na parang may paparating na unos, kahit malinaw ang langit at walang ulap. Sa harap ni Solomon, patuloy na sumusulong ang mga payat na anino, tahimik, mabagal, ngunit tiyak ang galaw. Hindi sila nagmamadali. Parang alam nilang wala siyang matatakbuhan. Napahigpit ang hawak ni Solomon sa kanyang itak. Ramdam niya ang pawis na gumuguhit sa kanyang sentido kahit malamig ang gabi. Sa bulsa niya, lalong umiinit ang maliit na ugat na bigay ng duwende. Parang nagbababala. "Lumayo kayo." Malakas niyang sigaw, pilit pinatatatag ang boses. Tumigil sandali ang mga anino. Pagkatapos, sabay-sabay silang ngumisi. Hindi iyon tunog ng tao. Mas malalim, mas hungkag, at mula sa gitna nila, muling humakbang ang bantay. Ang maitim na nilalang na unang nagpakita kay Solomon. Ngayon ay mas malinaw ang anyo nito sa liwanag ng buwan. Ang balat nito ay tila tuyong lupa. Ang mga mata ay kumikislap na parang basang uling. "At matapang ka na ngayon," paus nitong sabi. Hindi sumagot si Solomon. Sa halip, bahagya siyang umatras, sapat lang upang mailagay ang sarili sa pagitan ng mga nilalang at ng mahiwagang halamang patuloy na kumikislap sa likuran niya.
Hindi ninyo ito makukuha. Mariin niyang ulit. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, humakbang ang bantay. 1, 2, 3. At sa bawat hakbang nito, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang gabi. Hindi mo pa nauunawaan, tao. Bulong nito. Ang binhing iyan ay hindi basta regalo. Nanikip ang dibdib ni Solomon. Alam ko, sagot niya, kahit may kaba. Pero ako ang napili. Biglang tumigil ang bantay. Tumingin ito sa kanya, diretsyong-diretso. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti nito. Kung ganoon, paos nitong sabi, patunayan mo. Sa isang iglap, sumugod ang mga anino. Ngayon! Umalingaw-ngaw ang boses ng matandang duwende mula sa dilim. Biglang nagliyab ang init ng ugat sa bulsa ni Solomon. Napasinghap siya at parang may sariling isip ang kanyang katawan. Mabilis niyang itinaas ang itak. Paglapit ng unang anino, iwinasiwas niya ang talim. Swak! May kumislap na manipis na gintong liwanag mula sa itak. Napaatras ang anino, napahiyaw sa paos na tinig. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Ang itak ko! May basbas na! Sigaw ng duwending nakapula mula sa kung saan. Sumugod ang pangalawang anino. Ngunit ngayon, mas handa na si Solomon. Huminga siya ng malalim. At muling umamba. Sunod-sunod na umatras ang mga anino sa bawat wasiwas niya. Hindi sila tuluyang nawawala. Ngunit hindi rin sila makalapit. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo ang bantay. Pinagmamasdan ang laban. Tahimik, mapanuri, parang may hinihintay. Ilang saglit pa ang lumipas. Unti-unting huminto ang mga anino. Napaatras sila sa dilim, waring nasunog sa liwanag na bumabalot kay Solomon. Hingal na hingal ang magsasaka. Pawisan, pagod. Ngunit nakatayo pa rin. Nakatutok ang itak. Hindi siya umatras. Dahan-dahang naglakad palapit ang bantay. Ngayon ay iisa na lamang sila sa gitna ng palayan. Hindi ka na tulad ng kanina, paos nitong sabi. Hindi sumagot si Solomon. Ngunit sa dibdib niya, may kakaibang init na nag-aalab. Hindi na iyon puro takot. May halo ng tapang. Tumigil ang bantay, ilang hakbang ang layo. Tumingin ito sa kumikislap na halaman. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Solomon. Mahaba ang katahimikan. At saka, marahang tumango ang nilalang. Sa ngayon, unti-unti itong umatras sa dilim. Ikaw muna ang bantay. Biglang humupa ang malamig na hangin. Nawala ang bigat ng gabi. At isa-isang naglaho ang mga anino sa pagitan ng mga palay. Matagal na nakatayo si Solomon bago siya tuluyang napaluhod sa pagod. Hingal, pawis, ngunit buhay. Mula sa likod niya, isa-isang lumitaw ang tatlong duwende. Magaling, Solomon, sabi ng matandang duwende, may bahagyang ngiti. Napatingala ang magsasaka. Umalis na ba sila? Tumango ang duwende. Oo, ngunit babalik sila. Nanahimik si Solomon. Pinunasan niya ang pawis sa noo at napatingin sa mahiwagang halaman. Mas maliwanag na ngayon ang gintong kinang nito. Mas buhay. Mas malakas. Ngunit kasabay nito, may kung anong bumigat sa kanyang pakiramdam. Hanggang kailan ko po ito babantayan? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan ang tatlong duwende at ang matandang duwende ay marahang sumagot hanggang sa dumating ang araw na handa ka ng anihin ang kapalaran ng Baryo Pag-asa. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon dahil sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang ang laban na ito ay simula pa lamang. Madaling araw nang tuluyang humupa ang kaba sa dibdib ni Solomon. Ang gabi ng mga anino ay naglaho na parang masamang panaginip, ngunit ang bakas nito ay nanatili sa kanyang paghinga. Mabigat, paalala na hindi pa tapos ang lahat. Sa silangan, unti-unting sumilip ang liwanag ng araw. At sa unang sinag nito, mas luminaw ang gintong halaman sa gitna ng kanyang palayan. Napahinto si Solomon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga duwende. Mahina niyang tawag. Agad lumitaw ang tatlong maliliit na nilalang sa gilid ng pilapil, tila kanina pa naghihintay sa kanyang mapansin ang pagbabago. Ano ang nakikita mo, Solomon? Tanong ng matandang duwende. Dahan-dahang lumapit ang magsasaka sa mahiwagang halaman. Kahapon, isa pa lamang itong manipis na usbong. Ngayon, ito ay kasing taas na ng kanyang baywang. Ang mga dahon nito ay may malinaw na guhit na parang hibla ng ginto, at sa dulo ng bawat dahon ay may maliliit na patak na kumikislap na parang hamog, ngunit mas maliwanag. Lumunok si Solomon. Lumaki po. Magdamag lang. Tumango ang matandang duwende. Ganyan ang binhi ng kasaganaan. Dahan-dahang inilapit ni Solomon ang kanyang kamay sa isang dahon. Nang mahawakan niya ito, biglang may banayad na init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi nakapapaso. Nakagagaan. Napapikit siya. Parang binibigyan ako ng lakas. Ngumiti ang duwending nakaberde. Hindi lang ikaw. Napakunot ang noo ni Solomon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot ang duwende. Sa halip, itinuro nito ang malayo, sa ibang bahagi ng palayan. Napalingon si Solomon. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga tanim na palay na dati maputla at mahina ay unti-unting nagiging mas luntian, mas tuwid, mas buhay. Kahit ang bahaging halos hindi tumutubo noon ay tila sumisigla. Napabuntong hininga si Solomon. Diyos ko. Unti-unti siyang napaluhod sa putikan. Hindi niya namalayang may luha na palang tumutulo sa kanyang mga mata. Gumagaling ang lupa ko. Mahinang tumango ang matandang duwende. At hindi lang ang sayo. Naniga si Solomon. Ano po? Itinuro ng duwende ang direksyon ng Baryo Pag-asa. Kahit ang mga bukirin sa paligid, unti-unti ring naaabot ng biyaya. Lalong lumaki ang mga mata ni Solomon. Talaga po? Tumango ang tatlong duwende. Sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa dibdib ng magsasaka. Hindi takot. Hindi ka ba? Kundi pag-asa na mas malaki kaysa sa sarili niya. Kung ganoon, mahina niyang sabi, baka hindi na magutom ang baryo. Ngunit, hindi ngumiti ang matandang duwende. Sa halip, bahagyang sumeryoso ang mukha nito. At doon nagsisimula ang tunay na panganib. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Solomon. Bakit po? Tumitig sa kanya ang duwende. Dahil ang biyayang nakikita ay madaling pagkainggitan. Tahimik ang paligid. Humuni ang hangin sa ibabaw ng palayan. At tila sinang-ayunan nito ang babala. Hindi nagtagal, nagsimulang gumising ang Baryo Pag-asa. Sa di kalayuan, may mga magsasakang napahinto sa kanilang gawain. May mga napalingon. May mga nagbulungan. Hoy, napansin mo ba ang palayan ni Solomon? Parang mas luntian kaysa kahapon. Hindi normal yan. Nanlamig ang batok ni Solomon. Dahan-dahan siyang napalingon sa tatlong duwende. Napansin din nila. Simula na, mahina nilang sabi. Sa gilid ng palayan, may ilang taong naglalakad palapit. Mga kapwa magsasaka. May halong pagtataka at inggit sa kanilang mga mata.
Napahigpit ang hawak ni Solomon sa kanyang itak. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya, hindi lang pala mga nilalang sa dilim ang dapat niyang bantayan, kundi pati ang puso ng tao. Hindi na nagtagal bago tuluyang makarating sa gilid ng palayan ni Solomon ang mga taga-baryo. 3 sila, kapwa magsasaka, kapwa pagod sa buhay. Ngunit sa kanilang mga mata ngayon ay may halong pagtataka at lihim na inggit. Solomon! Tawag ng isa, si Mang Doro, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. Ano bang pataba ang ginamit mo rito? Hindi agad nakasagot si Solomon. Sa likod niya, tahimik lamang ang 3 duwende. Nakamasid, naghihintay kung paano niya haharapin ang unang pagsubok mula sa kapwa-tao. Huminga siya ng malalim. Wala po, Mang Doro, maingat niyang sagot. Nag-araro lang ako at nagtiyaga. Nagkatinginan ng mga lalaki. Halatang hindi kumbinsido. Lumapit ang isa pa, si Tano. Kilala sa baryo na madaling mainggit kapag may umaangat. Hindi kami ipinanganak kahapon, Solomon. May bahid ng duda ang tinig nito. Magdamag lang, ganiyan nakalago ang palay mo? Nanahimik si Solomon. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Ngunit hindi rin niya pwedeng ilantad ang lihim ng binhi. Sa kanyang bulsa, bahagyang uminit ang ugat na bigay ng duwende. Parang nagpapaalala. Maging matatag. Mang Tano. Dahan-dahan niyang sabi, kung may biyayang dumating, gusto ko sanang makinabang din ang baryo. Napakunot ang noo ng mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Solomon at itinuro ang malawak niyang palayan. Kapag dumating ang anihan, sabi niya, magbibigay ako ng bahagi sa mga kapos. Biglang nanahimik ang hangin. Maging ang 3 duwende ay napatingin sa kanya. Hindi nila inaasahan ang sagot na iyon. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Unti-unting nawala ang tigas sa mukha ni Mang Doro. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina nitong sabi, malaking tulong yan sa baryo. Ngunit si Tano, hindi ngumiti. Sa halip na natili ang malamig na tingin nito sa mahiwagang halaman sa gitna ng bukid. Napansin niyon ni Solomon at may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw. Mabilis. Halos hindi makapaniwala si Solomon sa pagbabago ng kanyang palayan. Ang gintong halaman sa gitna ay lalo pang tumangkad. Ngayon ay lampas na sa kanyang balikat. Sa bawat pagsikat ng araw, mas lumalawak ang sigla ng buong bukid at hindi nagkamali ang mga duwende. Unti-unting gumaganda rin ang ani sa ibang bahagi ng baryo Pag-asa. Mas tumataba ang uhay. Mas lumalakas ang mga punla. Isang umaga, habang tinitingnan ni Solomon ang bukid, marahang lumapit ang matandang duwende sa kanyang tabi. Malapit na ang unang ani, sabi nito. Napatingin si Solomon sa malalayong uhay na unti-unti nang yumuyuko sa bigat. Hindi ko akalaing aabot ako sa ganito, mahina niyang sabi. Tumango ang duwende. Dahil pinili mong magbahagi. Sandaling nanahimik si Solomon. Pagkatapos ay marahan siyang nagtanong. Pero, bakit pakiramdam ko po, hindi pa tapos ang lahat? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa gilid ng baryo. Sinundan ni Solomon ang tingin nito. At doon, sa may pilapil ng ibang bukid, may isang taong nakatayo. Tahimik, nagmamasid. Si Tano. At sa kamay nito, may hawak na maliit na pala. Nanlamig ang batok ni Solomon. Dahil sa paraan ng pagtitig ni Tano sa gintong halaman, parang hindi ito basta nagtatanong. Parang may binabalak. Marahang nagsalita ang matandang duwende sa tabi ni Solomon. Ang unang ani ng Pag-asa, humuni ang hangin sa ibabaw ng palayan, ay laging sinusundan ng anino ng kasakiman. Unti-unting humigpit ang hawak ni Solomon sa kanyang itak.
dahil ramdam na niya. Ang susunod na laban ay hindi na manggagaling sa dilim, kundi sa puso ng tao. Hindi inalis ni Solomon ang tingin kay Tano. Sa malayo, nakatayo ang kapwa niya magsasaka sa gilid ng pilapil, hawak ang maliit na pala. Tahimik lamang ito, ngunit ang paraan ng pagtitig nito sa gintong halaman ay sapat na upang kumirot ang dibdib ni Solomon. Hindi iyon simpleng pagtataka. May laman, may balak. Bantayan mo siya. Mahina ngunit malinaw na sabi ng matandang duwende sa tabi niya. Napalingon si Solomon. Sa tingin niyo po, may gagawin siya? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito kay Tano, saka marahang tumango. Ang gutom ay may dalawang muka, sabi nito. Ang isa ay nagtitiis. Ang isa ay nangaagaw. Nanahimik si Solomon dahil alam niyang totoo iyon. Lumipas ang maghapon na walang nangyari. Nagtrabaho si Solomon tulad ng dati. Naglinis ng pilapil, nagayos ng patubig, at sinigurong maayos ang paligid ng mahiwagang halaman. Ngunit sa bawat galaw niya, may pakiramdam siyang may matang nakasunod. Pagsapit ng dapit hapon, muling nakita si Tano sa di kalayuan. Kunwari may inaayos sa sariling bukid. Ngunit paminsan-minsan, sumisilip. Napabuntong hininga si Solomon. Berto, mahina niyang sabi sa kalabaw. Mukhang hindi tayo titigilan nito. Tahimik nang umuso ang hayop, wari nakikiayon. Kinagabihan, mas maaga kaysa dati ang pagdilim ng langit. Makapal ang ulap, walang buwan. Habang nakaupo si Solomon sa kanyang munting silungan malapit sa gintong halaman, napansin niyang kakaibang tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang palaka, walang hangin. Unti-unti siyang tumayo. May mali. Sa bulsa niya, biglang uminit ang ugat. Mas mainit kaysa dati. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito ang mga anino. Bulong niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang itak. At saka may marahang kaluskos mula sa kabilang pilapil. Tumindig ang balahibo ni Solomon. Berto, manatili ka riyan, pabulong niyang sabi. Marahan siyang naglakad patungo sa pinanggalingan ng tunog. Hakbang, isa pa, tahimik, hanggang sa may aninong gumalaw sa likod ng gintong halaman. Mabilis siyang umamba. Tumigil ka! Biglang napahinto ang anino. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, may pamilyar na boses na nanginginig. Solomon, ako ito. Nanlaki ang mga mata niya. Tano? Dahan-dahang lumabas sa dilim ang magsasaka. Pawisan. Kabado. Ngunit sa kamay nito, may hawak na maliit na supot. Napakunot ang noo ni Solomon. Anong ginagawa mo rito sa gabi? Hindi agad sumagot si Tano. Sa halip napatingin ito sa gintong halaman. Mas matagal kaysa nararapat. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Solomon. May gusto sana akong malaman, sabi nito. Mariing napahigpit ang hawak ni Solomon sa itak. Ano yon? Lumunok si Tano. At kung sakali, nag-alinlangan ito. Pwede bang makahingi ng butil mula dyan? Biglang tumahimik ang hangin. Sa likod ni Solomon, bahagyang kumislap ng mas maliwanag ang gintong halaman. At mula sa dilim ng pilapil, tahimik na lumitaw ang tatlong duwende. Pinagmamasdan ang sagot ni Solomon. Dahan-dahang huminga ang magsasaka. Ramdam niya. Ito ang unang tunay na pagsubok sa puso niya. Mabigat ang gabi. At ang susunod niyang salita ay maaaring magbago ng kapalaran ng Baryo Pag-asa. Matagal na hindi nagsalita si Solomon. Sa harap niya, nakatayo si Tano, pawisan, kabado,
at tila nahihiyang hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa likod ng kaba nito, may apoy sa mga mata na hindi maitago. Paghangad. Sa likuran ni Solomon, tahimik na nakamasid ang 3 duwende. Naghihintay. Huminga ng malalim si Solomon. "Tano," mahinahon niyang sabi, "bakit mo gustong humingi ng butil?" Napayuko ang lalaki. Ilang sandali itong hindi sumagot. Pagkatapos, "May sakit ang bunso ko," paos nitong sabi. 3 araw nang halos walang makain. Parang may kumirot sa dibdib ni Solomon. Hindi niya inaasahan yon. Saglit siyang napatitig sa mukha ni Tano at doon niya nakita ang hindi niya napansin noon. Hindi lang inggit. May pagod, may takot, may desperasyon. Tahimik na nagkatinginan ng 3 duwende. Bahagyang nagbago ang hangin sa paligid. Lumunok si Solomon. "Bakit hindi ka nagsabi kanina sa harap ng iba?" tanong niya. Napangiwi si Tano. "Hindi ako sanay manghingi," mahina nitong sagot. "At akala ko madali lang kumuha kung patago." Nanlamig ang batok ni Solomon. "Kung patago?" ulit niya. Napayuko si Tano, halatang nahiya sa sariling nasabi. Tahimik ang gabi. Tanging mahinang kaluskos ng palay ang maririnig. Sa bulsa ni Solomon, mainit pa rin ang ugat, ngunit hindi na ito nagbabala. Parang naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Solomon sa gintong halaman. Pinagmasdan niya ang kumikislap nitong mga dahon. Naalala niya ang sariling mga gabing kumakalam ang sikmura, ang mga panahong wala siyang malapitan. Mariin siyang napapikit. Pagkatapos, marahan siyang yumuko at kumuha ng isang maliit na butil mula sa isang hinog na uhay sa paligid ng mahiwagang halaman. Hindi ang mismong binhi, kundi ang unang bunga ng biyaya. Nanlaki ang mga mata ni Tano. "Solomon, sigurado ka ba?" Dahan-dahang tumango ang magsasaka. "Hindi ibinigay sa akin ang biyayang ito para magdamot," sabi niya. Inabot niya ang butil. Nanginginig na tinanggap iyon ni Tano. Sa sandaling nahawakan nito ang butil, bahagyang kumislap ang palayan. Parang may napukaw. Nanigas ang matandang duwende sa likod ni Solomon. Ngunit hindi ito nagsalita. Mahigpit na napahawak si Tano sa butil. "Hindi ko makakalimutan ito," paus nitong sabi. "Kapag gumaling ang anak ko, babawi ako sa iyo." Ngunit bago pa makasagot si Solomon, biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Nanlamig ang batok ng magsasaka. Hindi ito ang hangin ng gabi. Dahan-dahang napalingon ang matandang duwende sa madilim na bahagi ng palayan. Sumeryoso ang mukha nito. Napakunot ang noo ni Solomon. "Ano po?" Bago pa siya matapos, biglang kumislap ng malakas ang gintong halaman. 1 beses. 2, 3, at kasabay nito, may malalim na bulong na umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Nahati. Nanlaki ang mga mata ng 3 duwende. Nanigas si Solomon. "Ano yon?" Unti-unting lumakas ang hangin sa palayan. At sa malayo, sa pagitan ng dilim, may isang pares ng matang kumislap. Mas maliwanag, mas malapit, mas gising. Marahang nagsalita ang matandang duwende, mabigat ang tinig. "Solomon." Humigpit ang hawak ng magsasaka sa itak. Nagsimula na ang tunay na kapalit. Nanlamig ang buong katawan niya. Habang sa dilim, unti-unting lumawak ang ngiti ng kung anumang nagising. Nanatiling nakatitig si Solomon sa kadiliman ng palayan. Ang malamig na hangin ay unti-unting lumalakas. Sumisipol sa pagitan ng mga uhay na tila may dalang babala.
Sa kanyang tabi, napahigpit ang hawak ni Tano sa butil na ibinigay sa kanya. Ngunit kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano yon? Paos na tanong ni Tano. Hindi agad sumagot si Solomon. Dahil ramdam niya, may nagbago. Hindi tulad ng unang pagdating ng mga anino. Ito ay mas malalim, mas mabigat. Sa likod nila, ang tatlong duwende ay sabay-sabay na tumingin sa lupa sa paanan ng gintong halaman. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa mukha ng matandang duwende. Hindi ito maganda, mahina nitong sabi. Nanlamig ang batok ni Solomon. Bakit po? Hindi pa sumasagot ang duwende nang biglang umuga ang lupa. Malakas. Malalim. Napaatras si Tano at napaupo sa putikan. Ano yan? Muling umuga ang lupa, ngunit sa pagkakataong ito, nakasentro sa paligid ng mahiwagang halaman. Ang mga dahon nitong may gintong kinang ay biglang nagsayawan kahit walang hangin. At mula sa ilalim ng lupa, may mabagal na tunog, parang may kumakaladkad. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. May umaakyat. Unti-unting bumuka ang lupa ilang dipa mula sa gintong halaman. Hindi tulad ng naunang hukay. Mas malaki ito, mas madilim, at mula sa loob, may sumingaw na malamig na usok na amoy lumang kuweba. Napaatras si Solomon, itinaas ang itak. Lumayo kayo! Sigaw niya kay Tano. Ngunit nanigas ang magsasaka. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Sa gitna ng usok, may gumalaw. Una ay isang mahabang daliri. Payat. Maputla. Parang ugat na hinugot mula sa kailaliman. Kasunod nito, isang kamay. Pagkatapos, unti-unting umangat ang isang anyo mula sa lupa. Mas malaki kaysa sa mga anino noon. Mas buo. Mas buhay. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Hindi na ito basta bantay. Ang nilalang sa harap nila ay may anyong halos tao. Ngunit ang balat ay parang basag-basag na lupa. Ang mga mata, kumikislap na parang apoy na nakabaon sa hukay. At ang bibig, unti-unting ngumiti. Nahati ang biyaya. Paos nitong bulong. Nanlamig ang buong katawan ni Solomon. Di duwende. Ano siya? Nanginginig niyang tanong. Mabigat ang sagot ng matandang duwende. Isa siyang tagasingil. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon. Tagasingil. Tumango ang duwende. Kapag ang biyaya ay naibahagi bago pa ito ganap na hinog, paliwanag nito, may nagigising upang tiyakin na may kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Napatingin siya kay Tano. Napatingin sa butil na ibinigay niya. At saka sa nilalang na unti-unting umaahon mula sa lupa. Tuluyan nang tumayo ang tagasingil sa ibabaw ng putikan. Mas matangkad ito kay Solomon. Mas payat. Mas nakakatakot. Tumingin ito diretso sa magsasaka. At ikaw, paos nitong sabi. Hindi makahinga si Solomon. Ang nagbahagi ng wala sa oras. Humigpit ang hawak niya sa itak. Ano ang gusto mo? Pilit niyang tanong. Unti-unting lumawak ang ngiti ng nilalang. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan itong itinuro si Tano. Nanigas ang magsasaka. Ang anak ko! Nanginginig nitong bulong. Pagkatapos, bumalik ang tingin ng tagasingil kay Solomon. At sa malamig na tinig nito sinabi, ang bawat biyaya ay may katumbas. Biglang uminit ang ugat sa bulsa ni Solomon. Ngunit ngayon, parang nagbababala ng mas malakas. Humuni ang hangin at naramdaman ni Solomon ang laban na darating ay hindi na basta pagtataboy,
kundi paniningil. Nanatiling nakatayo si Solomon sa harap ng tagasingil. Ang hangin sa palayan ay tila nanigas sa bigat ng presensya ng nilalang. Sa likuran niya, nanginginig si Tano, mahigpit ang hawak sa butil na ibinigay sa kanya. Ngunit ngayon ay parang mainit iyon sa kanyang palad. At ikaw, muling bulong ng tagasingil, ang tinig ay parang kumakalansing na bato sa ilalim ng lupa. Ang nagbahagi ng wala sa oras. Humigpit ang panga ni Solomon. Hindi siya umatras. Kung may mali man akong nagawa, matatag ngunit may kaba niyang sabi, ako ang mananagot. Huwag mong idamay ang iba. Nanlaki ang mga mata ni Tano. Solomon. Itinaas ni Solomon ang kamay, pinapatahimik siya. Sa gilid, tahimik ngunit alerto ang tatlong duwende. Ang matandang duwende ay nakatitig sa tagasingil. Parang matagal na nila itong kilala. Unti-unting ngumiti ang nilalang. Matapang, paos nitong sabi. Ngunit ang batas ay hindi naaawa. Biglang lumamig ang hangin. Sa paligid ng kanilang mga paa, ang lupa ay bahagyang nagbitak, parang may kumikilos sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Ano ang kapalit na gusto mo? Mariin niyang tanong. Mahabang katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng tagasingil ang isang mahabang daliri at itinuro. Hindi ang halaman, hindi ang butil, kundi si Solomon. Nanlamig ang kanyang batok. Isang bantay para sa isang biyaya, pulong ng nilalang. Kung nahati ang ani, hahatiin din ang lakas. Napakunot ang noo ni Solomon. Hindi ko naiintindihan. Ngunit bago pa siya matapos, biglang umilaw ang gintong halaman. Malakas, nakakasilaw, at kasabay nito, may kung anong humigop sa kanyang dibdib. Napahawak si Solomon sa puso. Pakiramdam niya ay may hinahatak mula sa kanyang loob. Hindi dugo, hindi hininga, kundi lakas. Solomon! Sigaw ng matandang duwende. Napaupo sa lupa ang magsasaka, hingal na hingal. Ramdam niya, may bahagi ng kanyang sigla ang unti-unting nababawasan. Unti-unting humupa ang liwanag. At nang maglaho ito, napansin ni Solomon ang pagbabago. Ang gintong halaman ay bahagyang kumupas ang kinang at ang tagasingil, mas maliwanag ang mga mata, mas buo ang anyo. Nanlaki ang mga mata ng tatlong duwende. Hinati niya ang bisa, bulong ng nakaberde. Hingal na hingal si Solomon. Ano ang ginawa mo sa akin? Paos niyang tanong. Unti-unting ngumiti ang tagasingil. Binayaran mo ang unang utang. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon. Uutang? Tumango ang nilalang. Bawat butil na naibahagi bago ang takdang panahon ay may kabayaran. Napatingin si Solomon kay Tano. Nanginginig ang magsasaka, halos hindi makatingin sa kanya. Hindi ko alam, bulong nito. Hindi ko alam na... Tumahimik ka. Mahina ngunit hindi galit na sabi ni Solomon. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa tagasingil. Kung may natira pang utang, sabi niya, pilit na tumatayo. Ako ang sisingilin mo. Sandaling nanahimik ang nilalang. Tila sinusukat ang kanyang tapang. Pagkatapos, marahang tumango ang tagasingil. May natitira pa. Nanlamig ang hangin. At babalikan kita kapag handa na ang ani. Sa isang iglap, naglaho ang nilalang sa malamig na usok. Matagal bago nakahinga ng maayos si Solomon. Parang may bahagi ng kanyang katawan na biglang tumanda. Napaupo siya sa putikan. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit ang matandang duwende. Solomon, mahinahon nitong sabi.
Hindi ko siya pagsisisihan. Agad niyang putol, kahit pagod ang boses. Kung may batang mabubuhay dahil doon, tatanggapin ko. Tahimik ang tatlong duwende. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang matanda. Mas mabigat ang landas na pinili mo, sabi nito. Unti-unting napatingin si Solomon sa gintong halaman. Kumikislap pa rin, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. At sa dibdib niya, ramdam niyang may kulang na. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may apoy na mas tumibay. Dahil ngayon alam na niya, ang tunay na laban ay darating sa mismong araw ng anihan. Mabagal ang umaga sa baryo Pag-asa. Ang sikat ng araw ay sumilip sa palayan na tila walang alam sa nangyari noong gabi. Ngunit para kay Solomon, hindi na pareho ang lahat. Habang naglalakad siya sa pilapil, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Parang may nakapatong na bato sa kanyang dibdib. Napahinto siya at napahawak sa tuhod. Hingalin ka na agad? Nag-aalalang tanong ni Tano na nakatayo ilang hakbang ang layo. Hindi agad sumagot si Solomon. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan. Pagod lang, maikli niyang sabi. Ngunit alam niyang hindi iyon simpleng pagod. Sa bawat hakbang niya, may kulang. Parang may bahagi ng kanyang lakas na hindi na bumalik. Sa gitna ng palayan, tahimik na kumikislap ang gintong halaman. Ngunit kung mapapansin ng mabuti, mas banayad na ang liwanag nito kaysa dati. Napansin niyon ng matandang duwende na biglang lumitaw sa tabi ng halaman. Totoo nga, bulong nito. Lumapit si Solomon. Ano po? Tumingin sa kanya ang duwende. May nawala sa iyo kagabi. Hindi na siya nagkunwari. Oh, mahina niyang sagot. Ramdam ko. Saglit na nanahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Ang tagasingil ay hindi basta kumukuha. Hinahati niya ang lakas ayon sa batas ng lumang lupa. Napakunot ang noo ni Solomon. Ibig sabihin, hindi na babalik? Hindi agad sumagot ang duwende. At ang katahimikan nito ay sapat na sagot. Bahagyang napayuko si Solomon. Ngunit hindi siya nagsisi. Lumipas ang mga araw. Sa kabila ng nabawas na lakas, patuloy pa ring nagtrabaho si Solomon sa bukid. Mas mabagal, mas maingat. Ngunit hindi siya tumigil. Napansin niyon ng mga taga-baryo. Parang pumayat si Solomon. Pero tingnan mo ang palayan niya, lalo pang gumaganda. May kakaiba talaga riyan. Unti-unting kumalat ang bulungan sa baryo Pag-asa. At kasabay nito, may mga matang lalong naging mapanuri, lalong mapagmasid. Isa na roon si Tano. Isang hapon, habang nag-aayos si Solomon ng pilapil, dahan-dahang lumapit si Tano. May dala itong maliit na supot ng bigas. Para sa'yo, mahina nitong sabi. Napalingon si Solomon. Ano to? Bayad, sagot ni Tano. Gumaling na ang bunso ko. Saglit na natigilan si Solomon. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Hindi mo kailangang magbayad. Ngunit umiling si Tano. Kailangan, mariin nitong sabi. Dahil nakita ko, may kapalit ang pagtulong mo. Nanahimik si Solomon. Hindi niya itinanggi. Hindi rin niya ipinaliwanag. Sa halip, tinanggap niya ang supot. Salamat, sabi niya. Sa unang pagkakataon, may bahid ng paggalang sa tingin ni Tano. Ngunit habang sila'y nag-uusap, sa malayo, sa dulo ng palayan, may bahagyang gumalaw sa anino ng mga puno. Hindi ito napansin ni Tano, ngunit napansin ng matandang duwende. Unti-unti itong napatingin doon. Sumeryoso ang muka. Hindi pa siya tapos, bulong nito. Kinagabihan, habang nakahiga si Solomon sa kanyang silungan, hindi siya dalawin ng antok. Mabigat ang dibdib niya. Ngunit higit sa lahat,
May pakiramdam siyang may paparating. Sa bulsa niya, ang maliit na ugat ay bahagyang umiinit muli. Hindi kasing tindi ng dati, ngunit sapat para magbabala. Dahan-dahan siyang umupo at saka may mahinang bulong na dumaan sa hangin. Paos. Malamig. Handa ka na ba, bantay? Nanlaki ang mga mata ni Solomon dahil kilala na niya ang tinig na iyon at alam niyang palapit na ang araw ng paniningil. Hindi na muling nakatulog si Solomon ng gabing iyon. Nakatitig siya sa dilim ng kanyang munting silungan habang ang malamig na bulong ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip. Handa ka na ba, bantay? Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na ugat sa kanyang bulsa. Mahina itong umiinit. Hindi na kasing tapang ng dati, ngunit malinaw ang babala. Malapit na. Bandang hating gabi, sa wakas ay napapikit si Solomon sa pagod. Ngunit hindi siya nakatulog ng payapa dahil dumating ang panaginip. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang palayan. Ngunit iba ang itsura nito. Walang hangin, walang kuliglig, walang buhay. Ang mga palay ay kulay abo, tuyo, patay. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Anong? Biglang lumubog ang kanyang paa sa lupa. Napaatras siya. Ngunit huli na. Unti-unting nagbitak ang buong palayan. Mula sa ilalim ng lupa, may liwanag na maputla at malamig na sumisingaw. Kasabay nito, may mabagal na yabag na papalapit. Hindi siya lumingon. Alam na niya kung sino iyon. Bantay. Paos na bulong mula sa likuran. Mariing napapikit si Solomon. Pagharap niya, nakatayo ang taga-singil. Ngunit ngayon, mas buo ang anyo nito. Mas matangkad. At ang mga mata, mas maliwanag kaysa dati. Nanikip ang dibdib ni Solomon. Panaginip lang ito, pilit niyang sabi. Unti-unting ngumiti ang nilalang. Hindi lahat ng panaginip ay kasinungalingan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sa paligid nila, ang tuyong palayan ay unti-unting nadurog, parang abo na tinatangay ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Ano ang ginagawa mo? Hindi sumagot ang taga-singil. Sa halip, itinaas nito ang isang kamay at itinuro ang lupa sa ilalim ni Solomon. Biglang kumabog ang dibdib niya. Sa paanan niya, unti-unting may tumutubong manipis na usbong. Ngunit hindi ito gintong halaman. Kulay abo. At ang mga dahon, parang may bitak. Nanlamig si Solomon. Ano yan? Mahina ang sagot ng taga-singil. Ang kabayaran na hindi mo pa nakikita. Sa isang iglap, nagising si Solomon. Hingal na hingal. Pawis na pawis. Madilim pa ang paligid, ngunit ang unang tilaok ng manok ay maririnig na sa malayo. Napahawak siya sa dibdib. Mabilis ang tibok ng puso. Panaginip lang, bulong niya. Ngunit bago pa siya tuluyang kumalma, napansin niya ang kakaiba. Sa labas ng silungan, may mahinang liwanag na hindi niya inaasahan sa oras na iyon. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis siyang tumayo at lumabas. At doon, nanigas siya sa kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang palayan, ang gintong halaman ay kumikislap pa rin. Ngunit sa paanan nito, may tumubong maliit na usbong. Kulay abo. Bitak-bitak ang dahon. Eksaktong tulad ng nakita niya sa panaginip. Unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Solomon. Dahil ngayon, alam na niya. Hindi iyon basta panaginip. Ito ay babala. At nagsimula na ang ikalawang paniningil. Nanatiling nakatitig si Solomon sa paanan ng gintong halaman.
Ang maliit na usbong na kulay abo ay hindi gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay mabigat, parang may nakabaong lungkot sa lupa. Eksaktong-eksakto ito sa nakita niya sa panaginip. Hindi na siya nag-alinlangan. Totoo nga, bulong niya. Sa likod niya, marahang lumitaw ang 3 duwende. Tahimik. Seryoso. Ang matandang duwende ang unang nagsalita. Nagising na ang ikalawang bahagi. Nanikip ang dibdib ni Solomon. Yan po ba ang sinisingil niya sa akin? Tumango ang duwende. Hindi pa buo ang bayad, sabi nito. Kaya may sumusulpot na kapalit. Dahan-dahang lumapit si Solomon sa abong usbong. Napansin niya. Hindi ito kasing sigla ng gintong halaman, ngunit may kakaiba. Parang humihinga ang lupa sa paligid nito. Mahina. Mabigat. Ano ang mangyayari kung lumaki ito? Maingat niyang tanong. Sandaling nagkatinginan ng 3 duwende. Pagkatapos ay mabigat na sumagot ang matanda. Kapag tuluyang lumago ang abong usbong, hihina ang biyaya ng lupa. Parang may kumuyom sa sikmura ni Solomon. Ibig sabihin, mawawala ang ani? Unti-unti, sagot ng duwende. Hindi agad, pero tiyak. Napapikit si Solomon. Ang baryo pag-asa. Ang mga magsasaka. Ang mga batang umaasang hindi na muling magugutom. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon. Mariin siyang tumayo. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi agad sumagot ang matandang duwende. Sa halip, lumapit ito sa abong usbong at marahang itinukod ang maliit na baston sa lupa. Tuk. Bahagyang umuga ang lupa. Ngunit ang abong usbong, hindi na tinag. Sa halip, bahagya pa itong tumangkad. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Bakit po lumalakas? Sumeryoso ang matandang duwende. Dahil hindi ito simpleng sumpa, sabi nito. Ito ay bahagi ng batas ng lumang lupa. Nanlamig ang batok ni Solomon. Ibig sabihin, hindi ko basta pwedeng bunutin? Dahan-dahang umiling ang duwende. Kapag pinilit mo, sabi nito, maaaring masira pati ang gintong halaman. Napaatras si Solomon. Para siyang naipit sa gitna ng 2 panganib. Kung ganoon, paano ko ito pipigilan? Tahimik ang paligid. Humuni ang hangin. At saka, marahang nagsalita ang matandang duwende. Kailangan mong bayaran ang natitirang utang. Biglang kumabog ang dibdib ni Solomon. Paano? Tumingin ang duwende diretso sa kanya. At doon ka susubukin. Lumipas ang maghapon na mabigat ang pakiramdam ni Solomon. Kahit pilit siyang nagtrabaho, paulit-ulit siyang napapalingon sa abong usbong. At bawat tingin niya, parang mas lumalaki ito ng bahagya. Pagsapit ng hapon, napansin niyon ni Tano. Solomon, bakit may kakaibang tumutubo riyan? Tanong nito. Napatingin si Solomon. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, may mga bagay sa lupa na kailangang bantayan. Napakunot ang noo ni Tano. Ngunit hindi na ito nag-usisa. Sa halip, tumango ito at umalis. Kinagabihan, habang nag-iisa si Solomon sa silungan, muling uminit ang maliit na ugat sa kanyang bulsa. Mas mainit kaysa kahapon. Mas mariin. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa malamig na hangin ng gabi, muling narinig ang paos na bulong. Bantay. Napapikit si Solomon. Lumabas ka. Mariin niyang sabi. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, sa tabi ng abong usbong, unti-unting nabuo ang anino ng tagasingil. Mas malinaw, mas buo, mas malapit. At sa malamig nitong tinig sinabi, oras na para pumili ka. Nanigas si Solomon dahil ramdam niyang
Ang susunod niyang pasya ay may kapalit na hindi na basta lakas lamang. Tahimik ang buong palayan. Tanging ang malamig na presensya ng taga-singil ang bumabalot sa paligid. Sa paanan ng gintong halaman, bahagyang kumikislap ang abong usbong. Tila nakikinig sa bawat salitang bibitawan. Nanatiling nakatayo si Solomon. Hindi siya umatras, ngunit ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Pumili? Mariin niyang tanong. Unti-unting umangat ang ulo ng taga-singil. Ang mga mata nito ay nagningning na parang baga sa dilim. Ang biyaya ay nahati, paos nitong sabi, kaya kailangan ng kabuuan. Nanikip ang dibdib ni Solomon. Ano ang kukunin mo? Sandaling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang itinuro ng taga-singil ang dibdib ni Solomon. At ikaw ang kulang. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ko naiintindihan. Lumapit ang nilalang, hindi nagmamadali. Sa bawat hakbang nito, mas lumalamig ang hangin. May 2 landas, bulong nito. Piliin mo, at babayaran ang natitirang utang. Napahigpit ang hawak ni Solomon sa itak. Ano ang mga iyon? Unti-unting lumawak ang ngiti ng taga-singil. Una, ibabalik mo ang butil na ibinahagi mo. Nanigas si Solomon. Kapag ginawa mo iyon, dugtong ng nilalang, mamamatay ang abong usbong at buo ang biyaya. Napatingin si Solomon kay Tano sa malayo, na ngayon ay natutulog sa sariling kubo, walang kamalay-malay. Nanikip ang kanyang lalamunan. At ang pangalawa? Paos niyang tanong. Mas lumalim ang tinig ng taga-singil. Mananatili ang biyaya sa baryo. Humuni ang malamig na hangin. Ngunit magbabayad ka mula sa sarili mong buhay. Biglang tumahimik ang mundo. Maging ang mga kuliglig ay tila natigil. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang nilalang diretso sa kanya. Sa bawat pag-usbong ng ani, hihina ka. Nanlamig ang kanyang batok. Hanggang kailan? Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos, mahinang sumagot ang taga-singil. Hanggang sa hindi mo na kayang tumayo bilang bantay. Hindi agad nakapagsalita si Solomon. Sa kanyang harapan, ang 2 landas ay parehong mabigat. Kung kukunin niya ang butil kay Tano, maililigtas ang lupa. Ngunit may batang muling magugutom. Kung siya ang magbabayad, lalakas ang baryo. Ngunit unti-unti siyang mauubos. Sa likod niya, marahang lumitaw ang 3 duwende. Tahimik. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila nakikialam. Dahil ito ay pasyang tanging siya lamang ang maaaring gumawa. Huminga ng malalim si Solomon. Mabagal. Mabigat. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo. At kung hindi ako pumili, unti-unting nawala ang ngiti ng taga-singil. Kapag sumikat ang 3 araw, paus nitong sabi, ang abong usbong ang pipili para sa iyo. Nanlamig ang gabi, at sa paanan ng gintong halaman, bahagyang tumangkad ang abong usbong. Matagal na nakatayo si Solomon matapos maglaho ang taga-singil. Tahimik ang palayan. Ngunit sa dibdib niya, may digmaang nagaganap. Sa wakas, marahang nagsalita ang matandang duwende. Hindi namin kayang piliin para sa iyo. Napapikit si Solomon. Alam ko po. Dahan-dahan siyang tumingin sa baryo Pag-asa sa malayo. Sa mga bahay. Sa mga pamilyang umaasa sa ani. At sa isang kubo, kung saan natutulog ang batang gumaling dahil sa ibinahagi niyang butil. Mariin siyang lumunok dahil alam niyang malapit na ang araw ng kanyang pinakamabigat na pasya. Pagdamag nagising si Solomon. Nakaupo siya sa pilapil, nakatanaw sa malawak na palayan ng baryo Pag-asa. Sa gitna nito,
Patuloy na kumikislap ang gintong halaman, ngunit sa paanan nito, ang abong usbong ay bahagyang tumangkad na naman. Mas malinaw, mas buhay, mas nagbabantang tahimik. Sa kanyang dibdib, mabigat ang bawat paghinga. 2 landas, 2 kapalit. Walang madaling piliin. Pagsikat ng araw, dumating ang matandang duwende sa tabi niya. Tahimik itong umupo sa pilapil. Hindi nagtanong, hindi nangulit. Maya-maya, si Solomon na ang nagsalita. Kung kukunin ko ang butil kay Tano, mahina niyang sabi, maliligtas ang lupa. Tumango ang duwende. Oo, pero magugutom ulit ang anak niya. Tahimik ang matanda. Mabigat ang umaga. Kung ako naman ang magbabayad, dugtong ni Solomon. Lalakas ang ani, pero unti-unti akong manghihina. Muli, tumango ang duwende. Ganyan ang batas ng lumang lupa. Napapikit si Solomon. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat. Ang gutom. Ang pagbagsak niya sa palayan. Ang gabing may batang halos walang makain. Mariin siyang napahinga. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Pinili ko na. Bandang tanghali, nagpunta si Solomon sa kubo ni Tano. Nagulat ang magsasaka nang makita siya. Solomon, may kailangan ka ba? Tahimik na tumingin si Solomon sa loob ng kubo. Nakita niya ang batang nakahiga. Mahimbing ang tulog, masigla na ang itsura. May kaunting kanin sa mesa. Hindi marami, ngunit sapat. Huminga ng malalim si Solomon. Wala, sabi niya sa wakas. Napakunot ang noo ni Tano. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang ngumiti si Solomon. Bisitahin ko lang sana kayo. Naguguluhan si Tano. Ngunit tumango ito. At sa sandaling iyon, tuluyan nang tumibay ang pasya ni Solomon. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik siya sa gitna ng kanyang palayan. Nandoon na ang 3 duwende. Tahimik. Naghihintay. At sa paanan ng gintong halaman, unti-unting nabuo ang anyo ng tagasingil. Mas malinaw kaysa dati. Mas buo. Mas handa. Pumili ka na ba, bantay? Paos nitong tanong. Huminga ng malalim si Solomon. Pagkatapos ay mariin siyang tumango. Oo, nanahimik ang hangin. At ano ang pasya mo? Diretso ang tingin ni Solomon sa nagliliyab na mga mata ng nilalang. Hindi ko babawiin ang butil. Bahagyang kumislap ang paligid. Ang abong usbong ay umuga. Unti-unting lumawak ang ngiti ng tagasingil. Kung ganoon, humigpit ang kamao ni Solomon. Ako ang magbabayad. Biglang, umilaw ang gintong halaman. Malakas, nakakasilaw, at kasabay nito, may mainit na alon na dumaloy mula sa dibdib ni Solomon palabas. Napasinghap siya. Napahawak siya sa lupa. Nanginginig ang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Hindi siya nagsisi. Sa harap niya, ang abong usbong ay biglang kumulubot. Unti-unti itong natuyo. Unti-unti itong nagbitak. Hanggang sa naglaho ito parang abo na tinangay ng hangin. Nanlaki ang mga mata ng 3 duwende. Tinanggap niya, bulong ng matanda. Ilang sandali pa, humupa ang liwanag. Tahimik muli ang palayan. Ang gintong halaman, mas maliwanag na ngayon, mas buhay, mas buo. Ngunit si Solomon ay napaluhod sa putikan, hingal, maputla, at ramdam niya. May malaking bahagi ng kanyang lakas ang tuluyan nang nawala.
Dahan-dahang lumapit ang taga-singil. Tumingin ito sa kanya. Wala nang ngiti. Wala nang pananakot. Natapos ang ikalawang utang. Pause nitong sabi. Bahagyang tumingala si Solomon. May natitira pa ba? Hingal niyang tanong. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, mahinang sumagot ang taga-singil. Isa na lang. Nanlamig ang hangin at sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa mukha ng matandang duwende. Tahimik ang palayan matapos maglaho ang taga-singil. Wala nang malamig na hangin. Wala nang nagbabantang anino. Ngunit sa gitna ng katahimikan, malinaw na malinaw ang hingal ni Solomon. Nakaluhod siya sa putikan. Nanginginig ang mga kamay. Ramdam niya ang kakaibang panghihina sa buong katawan. Parang may bahagi ng kanyang kabataan ang tuluyang nahugot. Sa harap niya, ang gintong halaman ay nagliliwanag ng mas matindi kaysa dati. Buong-buo na. Masigla. Handa. Lumapit ang matandang duwende at marahang tumabi sa kanya. Solomon, mahina nitong sabi. Hindi agad sumagot ang magsasaka. Matagal bago siya nakapagsalita. Hindi ako nagsisi. Paos niyang bulong. Bahagyang ngumiti ang matanda. Alam namin, lumipas ang mga linggo at dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng Baryo Pag-asa. Araw ng anihan. Mula umaga hanggang hapon, abala ang buong baryo sa pag-aani. Ang mga uhay ay mabibigat at siksik. Masagana higit sa kahit anong taon na naaalala ng matatanda. Masaya ang mga tao. May tawanan. May sigawan ng tuwa. May mga batang tumatakbo sa pilapil. Hindi pa tayo nagkaganito. Sigaw ni Mang Doro habang hawak ang punong uhay. Talagang himala ito. Dagdag ng isa. Sa gitna ng lahat, tahimik na naglalakad si Solomon. Mas payat, mas mabagal. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Lumapit si Tano, may bitbit na bagong ani. Solomon, sabi nito, may paggalang sa tinig. Utang namin sa iyo ang taong ito. Umiling si Solomon. Sa lupa yan, sagot niya. Ngunit hindi tumigil si Tano. Sa halip, inilagay nito ang isang supot ng bigas sa kamay ni Solomon. Para sa bantay ng pag-asa. Saglit na natigilan si Solomon. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Tinanggap niya. Pagsapit ng dapit hapon, nag-isa si Solomon sa gitna ng kanyang palayan. Tahimik na. Wala na ang karamihan. Ang gintong halaman ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay tila payapa na ang kinang nito. Unti-unting lumitaw ang tatlong duwende sa kanyang tabi. Natupad mo ang tungkulin mo, sabi ng matandang duwende. Napatingin si Solomon sa malawak na bukid. Hanggang kailan po ako magiging bantay? Mahina niyang tanong. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, marahang ngumiti ang matanda. Hanggang sa may sumunod na handang magsakripisyo. Nanahimik si Solomon. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya, ang pagiging bantay ay hindi lang tungkulin. Ito ay pamana. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang umihip ang banayad na hangin sa palayan. Walang lamig, walang banta, payapa. Sa malayo, maririnig ang tawanan ng mga bata sa Baryo Pag-asa. Busog, masaya, at walang takot sa gutom. Dahan-dahang umupo si Solomon sa pilapil. Pagod, mahina, ngunit may kapayapaan sa kanyang dibdib. At sa ilalim ng huling liwanag ng araw, ang bantay ng pag-asa ay tahimik na nagmasid sa lupang kanyang ipinaglaban. Wakas,